Senator Go tinanggi ang anumang koneksyon sa negosyo ng kanyang ama sa flood control projects sa Davao Region. Tinanggi ni Senator Bongo ang anumang koneksyon sa negosyo ng kanyang ama at sa pakikipagsosyo nito sa mga kontratista. Partikular na sa pakikipagsosyo sa mga kontratista na sina Sara at Curly Discaya. Binigyan din nito na mula pa edad 24 ay nagtatrabaho na siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa noong mayor pa ito sa Davao City. Sinabi pa ni Senator Go na kung may kakulangan o pagkukulang sa mga proyekto ay siya mismo ang magre-rekomenda na kasuhan ang kanyang mga kamag-anak. Una nang naiulat ng CLTG Builders, pag-aari ng ama ni Senator Go ay nakipagsosyo sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya para sa 5 proyekto sa Davao Region. Umabot sa mahigit 816 na milyong piso ang halaga ng mga proyekto noong taong 2017. Mga partner, KPL, anong masasabi mo rito? Bigyan mo kami ng maikling pahayag dito. Tama yan, partner. At tama yung ginawa ni Senator Bongo na itanggi niya. At yun naman talaga ang tama. Dahil dito kasi, dito sa ginagawa nila ngayon kay Senator Bongo, partner, parang gustong gawin nitong mga nag-aakusa dito kay Senator Bongo at kalaunan nito, partner, maaaring madamay na naman dito ang dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi Senator Bongo, matagal na yung namamasukan o sabihin nating sidekick ni dating Pangulong Duterte, alkalde pa na si Tatay Digong, nariyan na yan kay Tatay Digong, hanggang sa naging Pangulo, partner, gustong palabasin nitong mga nag-aakusa sa kamag-anak ni Senator Bongo, partner, na baka si Senator Bongo mismo ang nagrekomenda kay Pangulong Duterte na papasukin o bigyan ng proyekto sa DPWH yung mga kamag-anak niya. Ang magiging kinalabasan niyan, partner, so siya ang nagrekomenda sa Pangulong Duterte, kaya nagkaroon ng parang pinaghiniraan nilang nasasangkot sa anomalya itong kanyang mga kamag-anak, partner. So, tama lang na itanggi ito ni Senator Bongo kasi kalaunan nito, partner, pupunta din ito sa kagustuhan nitong mga itong kasalukuyang administrasyon, partner, na idiin pa rin ang Pangulong Duterte, idamay pa rin dito. Lahat naman na halos binibintang nila sa dating Pangulong Duterte. Pati ba naman itong flood control project? Yan lang ang nakikita ko dyan, partner. Partner BMR. Napakaganda ng ginawa ni Senator Bongo kahapon na binigyan niya pong diin na pagkasakasakali ang mga kamag-anak niya ay mai-involve sa ganitong klaseng katiwalian, siya mismo ang unang mangunguna na magpapakulong. Napakaganda nito kasi nga lahat itong ewan ko lang ito kasing administration na ito talamak talaga sa pangpapahid. Hanggat maaari, kung makakalusot, gusto nilang lumusot. Tingnan niyo mga kapartner, ini-issue dito kay Senator Bongo na ang kanya daw mga kamag-anak ay naging kasosyo daw nitong mga Diskaya. Tapos, yung halaga nito ay 816 million. Tapos, mga partner, ibig nilang patunugin ngayon na hindi ko naman pong minamaliit itong halagang 816 million. Pero kung susuriin mo lahat ang nakupo na project, kung gaano kalaki itong pamilya Diskaya, ay umaabot po ng 31 billion. Kumbaga, wala pa ito sa katiting doon sa talagang nakuha nitong Diskaya. Yet, gusto nila pagmukhain sa taong bayan na mas matindi pa ang bigat, mas mabigat pa itong pagkakasala na ito na pwede nilang maidikit sa mga Duterte na naman. Kumo nga sa Senator Bongo, madikit na madikit kay Tatay Digong.
kitang-kita mga kababayan, lahat ng gusto nilang alibay, lahat ng gusto nilang palusot, kailangan pumunta sa mga Duterte lahat. Nang sa ganon. Ngayon, ang detalye nito, hindi nyo ba nasuri mga detalye nito? Tingnan nyo. Sabihin na lang natin, nakisosyo dyan. Nakisosyo lang. Alam nyo ba kung alin dyan yung mga part na pinagawa ng mga itong ano ni Senator Bongo, kumakanak? Baka naman mas matitino yan kaysa doon sa mga nagawa nitong kasosyo niya. Di ba? Ako, ay mga partner, kasi may mga nakita ko mga video ng mga flood control dyan sa Davao. Siguro, perhaps, no? Isa dyan sa mga proyekto, gawa ng Diskaya, nakasosyo itong kamag-anak ni Senator Bongo. Ngayon, kahit pa, sabihin na natin, facts na may susyuan sila dyan, hindi ito yung makakapantay sa mas malalaking issue dito kay Diskaya at sa iba pa. Pero gusto nilang maging narrative ngayon, lalo na itong mga kakamping at itong mga loyalista, gusto talaga nilang ipagdiinan na mas malaki kung sa Duterte, mas malaki kung Pulong. Sige, ganito ganon. Dito kay Pulong nyo lahat Ganyan po ang mga naratibo nitong mga Partner, dagdag ko lang. Balikan lang natin, partner, yung nakaraan. Tapos pagtagpi-tagpiin natin ngayon, balikan lang natin, partner, yung Oplan Voro. Iklian nyo lang, partner, ha, yung pagbabalik, ha. Baka maubos ang oras natin. May na to. Balikan lang natin yung nakaraan. Tapos, yung pagtagpi-tagpiin natin, partner. Balikan natin yung Oplan Horos. Ano ang sabi doon? Lahat ng mga Duterte, lahat ng mga alay, partner, ikakalaboso. Ganon din ang sinabi ngayon ni Senator Amy Marcos. So, tugma. Sino ngayon ang isusunod? Matagal ng balita to. Sino ang isusunod kay Pangulong Duterte? Ang unang pangalan na tumunog, si Senator Bato. Di ba? Ngayon, ang sinisimula na nila o ang tinatrabaho na nila, partner, si Senator Bongo na. Correct. Diba? O, tungkol sa alin. Anong ipinipinta nila? Yung dito sa mga mag-anak ni Bongo, partner, na di umano'y nakipagsosyo sa isang kontraktor na nasasangkot kayo sa anomalya. So, maliwanag, partner, eto na, nagsisimula na sila na pabagsakin lahat ng mga Duterte alay. Matagal na hindi nagsisimula, partner. Itatama lang kita. Hindi sila nagsisimula. Ito yung continuation. Hindi yun. Oo. Ito na yun, partner. Ito na. Nagtutuloy-tuloy na sila sa trabaho nila. Correct. Yan lang, partner. Okay. Alam mo, partner, ito yung usapin lang dyan nakikita ko, no? Kung titignan yung petsa, 2017, yung partnership di umano. O partnership na yan. Ang usapin po ng flood control na pinag-uusapan ngayon na malalaking anomalya 2022 to 2025. Matatalino yung mga viewers natin. Ang layo po ng 2017 sa 2022 to 2025. Ang anomalya po sa panahon ni Marcos, ang gusto nilang balingan panahon pa ni Duterte. Ganyan talaga sila mga partner. Partner, punta na tayo. Ito magugustuhan nyo dahil putok na putok din to. Marcos Jr. nagpautos ng lifestyle check sa mga opisyal na gobyerno, Nepo babies at ng mga kontraktor. Binatikos online. Binatikos pa. Inutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa mga opisyal na gobyerno matapos pangalanan ang 15 kontraktor na kumorner ng bilyong piso. Partner, eto po, ano masasabi nyo rito? Alam na natin to lahat. Yung mga Nepo babies nagpo-project sa social media. Ano ang masasabi natin dito? Sa palagay nyo, makakatulong ba ang lifestyle checks para mapigil ang katiwalian o ill-gotten wealth sa gobyerno o mas kailangan ng mas malalim na reforma o sistema ng mga kontrata? Partner. Partner, para sa akin, yung lifestyle check, partner, maliit na bahagi lang yan sa isang investigasyon. Dapat ituloy muna itong nasimulan ng investigasyon dito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, kapag napatunayan sa Blue Ribbon Committee ang maanomalya o sangkot ito sa anomalya sa flood control project ng mga kawatan na ito, partner, saka na isunod
ang lifestyle check. Kasi maliit na investigasyon lang yan. Ituloy-tuloy muna natin yung investigasyon para lumabas ang katotohanan at meron ng makasuhan. Kasi ang gusto talaga ng tao, ikulong yung mga kawatan at huwag nang pamarisan kahit kailanman hindi na mauulit ang ganitong klaseng maanumalyang proyekto. Partner, yan lang. Partner, maikli lang BMR, maikli lang. Oh, sige, maikli lang. Alam nyo, importante dito yung BIR eh. Kasi ito, mga Nipo babies, mga bata pa naman ito eh. Wala pa silang kakayahan or hindi ko naman po sa tinatawaran, baka naman talaga mga bilyon-bilyon din ang kinikita sa pagbablog o pagiging influencer, pagiging mga ano nila, no? Pero dito, importante ang BIR mga kapartner. Kasi hindi ba nila nasisilip yan? Marami mga nagyayabang ngayon. Sasabihin ng isang influencer, madami na akong pera. May napuna nga si Attorney Ruy Nagwanson, yung isang si Kangkong, di ba? Tapos ngayon, ang pinuna siya ngayon ni sinabi lang naman ni Attorney Ruy Nagwanson, oy, BIR, pakicheck nyo nga itong si Kangkong. Kasi nagyayabang eh, na marami na siyang pera, bilyonaryo na siya, sa edad daw na 19 years old, ganon. Eh, itong mga Nipo babies na ito, saan nanggaling yung pera na pinambili nila ng kanilang mga mamahaling gamit, pati mga sasakyan? Ang tanong, Correct. magkano ang binayad nila ng tax dito? At ang tanong, kumilos na ba yung BIR dito? Ang tanong, ultimately mga kapartner, kumilos na ba ang BIR doon sa 203 billion estate tax ni Marcos? Yun lang mga Grabe kapartner. tanong yan, partner ha. Hindi ba natin masasagot yan? Hindi, di ba? Partner, punta na tayo rito. Naku, mainit din to. Konting komento lang ako ron. Yung mga Nepo babies na yan, kasi sabi maawa daw tayo, wala daw silang kasalanan. Pag naawa po tayo na naawa dyan, akalain nila na tama yung ginagawa ng magulang nila. At darating ang panahon, sila po ang mga magiging congressman na contractor, partner.